po sa araw na ito na pinagkaloob nyo para sa amin. Kami po ay nagagalak sa araw na ito sapagkat kami pinagbuklod-buklod ninyo, hindi po sa aming mga kagustuhan ng aming mga laman, Panginoon, kundi sa inyong salita. Kami ay nagagalak, Panginoon, sa inyong espiritu na kami ay pagbabaguhing buhay sa kasamaan ng nangyayari sa mundong ito. Kami ay nagagalak sa bawat araw, Panginoong Hesus, sapagkat kami handa na kayong makita. Panginoon, Diyos na dakila at Diyos ng lahat ng Diyos, kami ay gabayan nyo sa araw na ito. Nawa po ay hipuin niyo pa rin ang puso ng mga taong matigas pa rin sa inyong salita at ayaw magbago sa inyong salita, Panginoon. Kaawaan niyo sila, Diyos, aming Panginoon, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Panginoon, nawa po ay maging maayos at successful ang araw na ito hanggang sa matapos. Ang lahat mo ng ito ay pagpapasalamat namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang laging nandyan at ibinigay ang wisdom para kami ay patatagin sa pananampalataya namin na lumalakad kami sa kasamaan ng mundong ito. It's not about us, it's always about you. Kaya kami ay magpapasalamat at magpapapuri, magpakailanman sa iyong pangalan, Panginoong Hesukristo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, let's start for our topic tonight. Ay, wait lang guys. So, magsimula po tayo. Mag-start tayo guys, okay? Ay, wait lang, hindi pa pala ako nakakapag. Wait lang ha. 1 Thessalonians chapter 1. Wait lang po ha. Guys, makinig na lang kayo. Huwag niyo nang tigasan ng mga puso niyo. Maniwala kayo. Kasi, kakalat po ang salita ng Diyos at kailangan talaga magbago ng tao. Pag hindi kayo nagbago, hindi niyo sinusunod ang salita ng Panginoon. Okay? Hindi, alam mo yon, kailangan niyong tanggihan ang pagnanasa sa mundong to. Kasi kung hindi niyo tatanggihan ang pagnanasa niyo sa mundong to, hindi niyo, tinatanggi niyo ang Panginoong Hesus. Okay? Wait lang po ha. Oo guys, actually nakapublic po ako. Nakapublic po yung aking, awan ko kung na-add nyo pa ako kasi sobrang daming nag-add pamula po nung umugong, okay, yung nangyari. Sorry yung mic. Umugong yung nangyari. Pero mga kapatid, po kaming intensyon na masama, okay? Sa totoo lang po ha, tanungin nyo yung mga kapatid natin dyan. Kami po ay walang intentional na masama. Ano po para sa inyo ang grace? Wait lang. Ang grace po ay biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Napakahalaga ng biyaya ng Panginoon. Wala po kami intentional na masama. Kasi kung may intentional kaming masama, bakit kami haharap ng mukha sa mukha? 'Di ba? Kung kami ay manloloko ng tao, 'di ba? Actually po yung biyaya ng Panginoon ay kailangan nating gamitin sa tama. Kasi kung pinatawad ka ng Panginoon sa iyong kasalanan, dapat mo ba siyang saktan sa ginagawa mo ulit? 'Di ba? So dapat kang, alam mo 'yon, maproseso at tanggihan ang pagnanasa sa laman sa kapwa mo. Desire yan. Kaya ka nanonood ng mga, actually may kakayahan po talagang mawala yung desire mo sa pagnanasa mo sa, sa kapwa mo. Meron po. Okay? Kami lumalakad kami sa mundong to, wala kaming pagnanasa sa kapwa. May kaya po yan. Pero yun ay, alam mo yun, proseso. Okay? Amen. So mga nanay, tatay, tito, tita, ate, yung magbago ka, Yeng. Okay? Huwag mong idamay pati ang salita ng Diyos. Magbago ka. Ano ang sabi dito? Ang topic natin today is 1 Thessalonians chapter 1, verse 1 to 10. The life and faith of the Thessalonians. Pakinggan po natin. Greetings from Paul and Silas and Timothy. To the church of those in Thessalonica who are in God the Father and the Lord Jesus Christ. So ito ay sinulat saan? Thessalonica. At pag sinabing Thessalonica, ito po ay by breath of the Lord Christ Jesus. Ito ay pahintulot ng Panginoon sa Thessalonica at sa lahat ng tao na maririnig ang kanyang salita. Okay? Ito po ang version ha, para makasabay kayo at para hindi sa inyo sabihin. Tsaka, binabasa po namin ng buo. Okay, binabasa po namin ng buo at ito nga po babasahin namin. Okay? Hindi po kami magtatago ng kahit ano. Pakinggan
ninyo. The life and faith of Thessalonians. Ano ang sabi dito? We always, guys, hindi lang to sa Thessalonians kasi sinabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all word, breath of God. It is useful to correct the lives of people. Pakinggan nyo. We always remember you when we pray. And we thank God for all of you every time we pray to God our Father. We thank Him for all that you have done because of your faith. So faith, ang faith ay hindi magsisimula sa iyong kagustuhan. Magsisimula ang pananampalataya saan? Pakikinig ng salita ng Diyos. Ma'am Titaan, magandang gabi po. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing of the word of God. Hindi ka mamimili ng salita lamang. Okay? Hindi ka mamimili ng verses lamang. Kasi the more mong papakinggan ang salita ng Diyos, doon magsisimula ang pananampalataya. Hebrews chapter 11, basahin nyo rin. And we thank God and we thank Him for the work you have done because of your love. Ito na yan, basahin natin sa 1 Timothy, kung di ako nagkakamali. 1 Timothy chapter 1. May kaakibat na trabaho. Okay? Pag sinabing trabaho, guys, muna, grace, faith. Diba? Faith, dyan papasok kung paano ka nagbago. Magtatrabaho ka sa Panginoon ng purong pagmamahal. Amen? Tingnan nyo ang sabi. Wait lang po ha. Anong sabi dito? Wait lang. 1 Timothy ba yun o 2 Timothy? Wait lang. Nasa 2 Timothy ata siya, guys. Wait lang, ha. 2 Timothy ata siya. Kasi kaya nga hindi mabago-bago yung buhay ng tao kasi ayaw nilang pakinggan. Okay? Maniwala kayo, mamimute lang kayo dyan. Madami akong moderator, guys. Kasi madali nga akong madistract, kaya kailangan ko ng moderator. Okay? Anong sabi dito? Wait lang, ha. Wala dito. Yung faith, kasama dun yung hope with love. Yung parang transformation. Hindi ko alam kung sa Timothy ba yun o sa Peter. Amen, di ba? Kailangan siya ng proseso. Kasi kung ikaw ay nabigyan ng biyaya ng Panginoon, bakit ka titigil o bakit ka mananahan pa rin sa pagnanasa ng laman? Anong sabi dito? Hindi ko makita, guys. Mamaya hahanapin ko, sasabihin ko po later, okay? Anong sabi dito? Magpatuloy po tayo. And we thank Him for the work you have done because of your love. And we thank Him that you continue to be strong because of your hope in our Lord Jesus Christ. Ito na yun. Kung bakit matatag ang pananampalataya namin sa Panginoon. Kung bakit matatag ang pananampalataya ng mga kapatid nyo dyan sa Diyos. Kasi nga po, the hope we have and the love we grow in the Lord is growing and we are not focusing on the destruction of this world. Kita nyo kung gaano kasama ang mundo. Tingnan nyo. Diba? So, masasabi ba natin na tayo ay nasa panahon ng Matthew 24 bago bumalik ang Diyos? Yes. He is patient. Sinabi ito ng Panginoon sa 2 Peter chapter 3. He is patient. To everyone. Diba, the same word na lumunod sa mundo is the same word that giving us mercy para magbago tayo. Actually, ang gagawin na lang po ng tao, aalis sila sa mga bagay. Yun ang parang mga ganito Diba dati lustful desire ang tao? Ganun kami dati. Yung mga lustful desire na may pagnanasa sa mga bagay-bagay sa mundo, pagpapayaman, mga bagay na kung ano-ano, ganyan kami dati. Pero nung nakilala namin ang salita ng Panginoon at ang Spirit ng Diyos, mali pala yung nilalakaran namin. So, nabigyan kami ng awa ng Diyos. At ito pa rin yung awa na ibinibigay ng Panginoon. The same word na ibinibigay sa lahat ng tao. And the same word that will destroy this world. Pakinggan nyo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 4.
Kasi ang lahat po ng mabuti ay galing sa Panginoon. James chapter 4. Ang lahat ng mabuti ay galing sa Panginoon. Okay? Ano po ang sabi dito? Ma'am Rosalie, salamat po. Meron po kasi siya sa anong tag doon? Sa Timothy, nasa Timothy po siya. Mga kapatid, minamahal na Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Dahil tinanggap nyo, asan na yan? Sorry po ha. Dahil tinanggap nyo, mga kapatid, minamahal ng Diyos, nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Dahil tinanggap nyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At may katiyakan at totoo ang ipinapangaral namin sa inyo. Why? Kasi kapag ang nagtuturo sa iyo ay hindi kayang baguhin ang pagnanasa ng iyong laman, that is false. You need to deny yourself. The cravings, the passion of your flesh. Kasi kung ang Espiritu na nabigay sa iyo ay hindi kayang baguhin ang ugali mo, ang sarili mo, ang pagnanasa mo sa mundo, pagpapayaman, hindi yan ang Espiritu ng Panginoon. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ay may kakayahang magtama ng buhay ng tao. Pakinggan nyo. Alam nyo kung paano kami namuhay nung nasa inyo kami. Ginawa ito para sa kabutihan ninyo. Tinularan nyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon. Dahil tinanggap nyo ang salita ng Diyos at dumanas kayo ng hirap. Rotation lang to. Kung ano ang nangyari sa paghihirap ng mga apostol, ng mga servant that time, the same that we suffer kasi one body to. Okay? One body to. Okay? Kaya anong sabi? The same word. Always. The same body. This one God. And one baptism. Kaya kung paano nag-suffer ang Panginoon sa kanyang katawan, ganon nag-suffer kasi one body to, kasi ang Panginoon ang daan. Okay? Kaya sinasabi dito, alam nyo kung paano kami mamuhay. Hindi kami namumuhay in public na maayos sa tao, pagdating sa ibang tao ay hindi maayos. Sa private, may patago kang ginagawa. Amen? Diba? Benji, alam mo, Benji, Lord, ilayo niyo ako sa, alam mo yun? Wait, Lord, ilayo niyo ako sa tukso ni Satan. Okay? Kalma. Okay, Benji? Inhale. Exhale, okay? Magpatuloy tayo. Anong sabi dito? Tinularan nyo ang pamumuhay namin. Okay? So, kung paano kami mamuhay, hindi lang sa public. Kasi ang mga tao magaling, ganyan ang mga Parasi. Ang mga Parasi, magaling magpakitang tao. Matthew, sa verse ng Matthew, sinabi yan ng Panginoon, you go in the pulpit and being righteous to the public. But you are full of hypocrisy. Kasi kung paano ka mamuhay in private, salungat sa public, ganyan ang Pariseo. Okay? Ano ang sabi dito? Magpatuloy tayo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 7. Sinasabi dito, you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. The Lord's teaching has spread from through the Greece and beyond. So ito po ay hindi lamang para sa mga Macedonia and Achaia sa panahon nung kung mababasa niyo sa Acts, kasi nga ito ay lumaganap sa buong mundo. At kung lumaganap ito sa buong mundo, meron tayong kakayahan na marinig ito. Kaya nga natin naririnig kung paano bago. Naniniwala ka sa Diyos, wala kang pagbabago.
How hypocrite like that. Naniniwala ka sa Panginoon pero walang proseso ang iyong laman. Hindi na itatama ang iyong buhay, mag-iinom ka pa rin, sexual immorality ka pa rin, walang pagbabago. How hypocrisy and abomination in the eyes of the living God. He will kill you. Naniwala ka. He is loving God, but He is offended by people doing in private. Sa totoo lang, pag dumating po ang Panginoon ngayon, handang-handa akong humarap sa Kanya. Sa lahat ng ginawa ko, ang mga taong yan, handa ba silang humarap sa Panginoon? Wala akong itinatago sa Diyos. Do you have? Ito na nga yung sinasabi. Ano nga yun? Before you click, you must learn. You should learn. Kasi sa mundong to, sinabi ng Panginoon sa John chapter 15, walang katotohanan sa mundong to. Okay? Walang totoo sa mundong ito. Kasi galit sila. Sa totoo, John chapter 18. Also, binanggit yan ng Panginoon. Diba? Ano ang sabi dito? Pakinggan nyo. The Lord's teaching has spread from through the Greece and beyond. In fact, your faith in God has become known everywhere. So we never have to tell anyone about it. People everywhere are already telling the story about the good way and accepted us when we were with you. Napapakinggan ng lahat ng tao. Paano ka mamuhay? Sabihin mo sa akin kung ano ang nilalaman ng isipan mo. Sasabihin ko sa'yo, bakit ka nababother? Ma'am Ami, titingnan ko yung profile mo. Pag nakita ko yung profile mo at lahat ng sinishare mo makamundo, bakit ka nababother? Tanungin mo uli. Diba? When I see your post, pag nakita ko ang post mo, lahat ng sinishare mo, lahat ng nilikes mo, right now, bakit ka nababother? Kasi worldly ka. Diba? Worldly. At yan ang gawain ng mga worldly. Kaya ayaw nilang tanggapin ang spirit at ang salita ng Diyos. Amen? Kapag nakita ko ang profile mo at nakita ko kung paano ka mag-share, kung paano ka mag-post, huwag kang magtaka. Kasi the one who is in the Lord is out the mind and the heart of this evil world. The lust of the eye, the lust of the heart is the pride of life. Nasan ang isip mo? Amen? Kaya anong sabi dito? People everywhere are already, anong sabi doon? Telling the story of the good way. Paano ka mamuhay? How do you live? Diba? Yun na yun. Amen? Ano ang sabi dito? Basta lahat ng ginawa o sinabi nyo, accountable yan sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. Kasi wala kayong pruweba. Okay, ano ang sabi dito? 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. And you began waiting for God's Son to come from heaven. And the Son of God raised from death. He is Jesus, who saved us from God's angry judgment that is coming. Romans chapter 1. The wrath of God revealed. Pagsusunog. Romans chapter 2, 2 Peter chapter 2, 3. The fire will indulge this world. 1 Corinthians chapter 3 to 4. How do you live? And this world will be consumed by fire. Amen? Ano ang sabi dito? Magpatuloy tayo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 10. Wait lang po ha. Next topic tayo, guys. Nasa buhay niyo yan. Kami po ay hindi, alam mo yon, hindi naman kami tinawag ng Panginoon kung magkokontrol ang tao.
Okay? Hindi po kami tinawag para mag-control ng buhay ng tao. Yan po ay kung inyong tatanggapin. Okay? Nasa sa inyo po yan. Ano ang sabi dito? Oo, guys, sa mga moderator natin, kayo nang bahala kasi eto na nga yun, di ba? Sabi ko sa inyo, once I open the comment section, andyan, hinihintay lang nila akong mag-open. Okay? Pero sa akin naman, wala na to eh. Nasa sa kanila na to eh. Kumbaga parang, ang bigat ng aura nyo kasi makamundo kayo. Huwag nyo kaming idamay sa mga makamundong gawain nyo. Okay? Ititwist nyo ba ang salita ng Diyos? Ititwist nyo pa ang salita ng Panginoon? Diba? Alam mo, paano kayo mamuhay? Yun lang yun. Kaya ayoko mag-stalk eh. Kasi kapag nakita ko yung, di ba, magbabash, i-stalk ako. Ibabash ako. Sa salita ng, actually, hindi naman ako ang binabash dito eh, ang Panginoon. Di ba? Ang Panginoon. Hindi ako ang binabash dito. Ang Panginoon. Di ba? Tapos pag nakita mo ang pamumuhay, paano kayo mamuhay? Kaya ayoko mag-stalk, why? Kasi pag nakita ko ang pamumuhay niyan worldly, hello, walang bago. Okay? Amen. Ano ang sabi dito? Magpatuloy po tayo. 1 Thessalonica chapter 1, verse 1 to 10. Anong sabi dito? Paul's work in Thessalonica. Okay, anong sabi dito? Brothers and sisters, you know that our visit to you was not a failure. Before we came to you, people in Filipi abused us and insult us. Before we hear, di ba, people of there abuse us. Amen? Ano sabi dito? You know that all about that. Then, when we came to you, many people there caused trouble for us. But our God gave us the courage we need to tell His good news. Kaya kung pagsalitaan ka ng mundo ng kung ano-ano, accountable yan sa kanila, palakpakan natin ng Diyos. That is paghahatol. Guilty to them. Okay? Hello, Sir Charisma, magandang gabi. That is guilty to them. Kaya, alam mo yon, oo, padamihin yung viewers, padamihin yung basher. Para, alam mo yon, okay lang yun guys, i-bash, okay lang yan. I-meet nyo lang sila, okay? So, padamihin nyo pa ng padamihin ng viewers. Paramihin nyo pa para kumalat at malaman nila ang alin? Ang Kingdom Gospel. Okay? So, okay lang yan. More bashing, more views. And when more views, more Kingdom Gospel ang nakakarinig. So, anong sabi doon? Walang tao ang hindi accountable sa kanila. Ang ginawa nila. Wait lang po ha, wait lang ha. Wait lang guys, may re-replyan lang po ako. Okay? Amen? So, pataasin nyo lang. Wait lang guys ha, wait lang po, wait lang. Wait lang po ha, wait lang. Wait lang. Okay. So, wait lang. Okay na po. Okay na. Okay. So, start na po ulit tayo. Hello po. Magandang gabi.
So, may inayos lang po ako. May inayos lang ako, guys. So, amen? Wait lang po ha. Ano man po ang kumakalat kong video, hayaan nyo na, okay? 'Di ba? May mga kumakalat ng mga, ano pong, bakit ba ang galing-galing ng mga makamundong kung ano man pong makita nyo, okay, kung skandal yan before, wala na po akong pakialam. Ako po ay new creation. Okay, so kung ano man pong makita yung video, wala na akong pakialam. So, pagpatuloy po tayo. Anong sabi dito? Grabe ang kasama ni Satan sa ulo ng mga taong yan. Kita mo ha? Mga hinahalungkat, mga old video. Okay? Wait lang, pinapapawisan ako guys. Wait lang. Mag-ano lang po ako ha. Nakaka-disappoint ang mga tao. I mean, wait lang guys ha. Wait lang. Wait lang po ha. Ano lang ako. Magpupulbo lang ako. Amen. Okay, so magpatuloy tayo. So guys, ano pong sabi dito? Nadidistract talaga ako. Alam ni Satan ang kahinaan ko talaga. Distraction talaga. Okay? Tamo, nawawala ako. Alam ni Satan ang kahinaan ko talaga. Distraction. Okay? So Pia, mamaya na. Mamaya na bibigyan ng 5 piso. Okay? Mamaya 5 piso si Pia. Mamaya bibigyan ng 5 piso. Okay? Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. Guys, wait lang, nadidistract ako. Lord, ang daming parasi. Ang daming parasi, Panginoon, tulungan mo kami. Okay. Wait lang guys. Sir Joe, ano mo muna comment section? Nadidistract talaga ako. Promise, maniwala kayo. Madali talaga ako madistract guys. Kita mo, nawala ako. Wait lang. Okay. So, balik tayo. 8 sa comment section mga kapatid, okay? Nawala ako, nawala ako sa pagtuturo. Nawala ako sa pagtuturo. Sa mga parasi, bibigyan ng damit. Okay? Pag hindi ng bash, bibigyan ng damit. Madami akong magandang damit. sa mga parasi, yung mga, wag mag-bash. Pag hindi nag-bash, bibigyan ng damit. Okay? Bibigyan ng damit. Madami akong magagandang dress. Okay? Madami akong magagandang jumper. Okay? Guys, please, huwag kayo mambash. Nadidistract ako. Tama, nawala ako. Nawala ako. At ito yung gusto ni Satan. Mawala ako sa pagtuturo. Mawala ako sa proseso. Pag hindi nag-bash, bibigyan 3 romper. Super premium. Okay? Pag mambash, bibigyan romper. Sa mga lalaki, bibigyan ng pantalon. Magagandang pantalon, madami. Okay. Magpaparapol. Okay, magpaparapol ng jumper. Paparapol dress. Meron ako dito 4 na maleta. Yung mga nagamit ko na, 1 beses, 2 beses ko lang nagamit. Size small to medium, may mga XS pa. Okay, so guys, huwag niyo akong i-distract. Nawawala ako. Nawawala ako sa pagtuturo. Wait lang ha. Okay. So, balik tayo. So, mga kapatid, magsimula po muli tayo. 1 Thessalonians chapter 1, verse 2. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nasayang ang pagpunta namin dyan sa inyo. Alam nyo ang paghihirap at pag-alista ng dinanas namin sa Pilipos bago pa man kami dumating dyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng napakalakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo. So ganito na rin yung nangyayari sa amin guys. Ano man yung paninira, ano man yung distraction, 'di ba? Binibigyan kami ng lakas ng loob na magturo ng Panginoon at huwag panghinaan.
Why? Bibigyan ng romper mamaya. Okay? Bibigyan ng magandang dress. Meron ako dito pa fairy, bibigyan. Wag lang mag-bash. Gusto mo yung ano? Fairy crop top. Matami ako. Okay, wag. Okay, guys, wag kayo mag-bash. Okay. Eh, dala, wag kayo mag-bash. Wala kaming ginawa kundi magmahal ng kapwa. Okay? Anong sabi dito? Para sa mga lalaki, ano bang dapat ibigay sa kanila? Asawa. Okay? Ipagdarasal namin sa Panginoon, bigyan kayo ng asawa nang kayo ay hindi na magkaganyan. Okay? Nang kayo sa mga lalaki nang babash dyan. Pagdarasal kami sa Panginoon, nabigyan kayo ng asawa. Ano sabi dito, magpatuloy tayo? Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob para ipangaral ang magandang balita na kahit maraming hadlang. Ito na yun mga kapatid, di ba? Ang daming hadlang, ang daming pang-alipusta, ang daming paninira. Guys, sa totoo lang, pwede po akong maglapag ng ID. Sa mga ginawa sa akin ng tao, pwede akong maglapag ng IDs, ng information ko. But, ang sinasabi sa akin ng Panginoon, hayaan mo silang madapa sa sarili nilang pagkakamali. Maniwala kayo. Ang lahat ng maling bintang nyo, maniwala kayo. May hatol sa Diyos. Okay? Kasi basta kayo. Ano sabi dito? Amen. Magpatuloy tayo. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin, o balak na manlinlang. Diba? Kailan ba kami nanlinlang? Pagbabagong buhay yan para sa inyo. Ang aming pangangaral ay hindi batay sa kamalian o masamang hangarin. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos sa kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Bakit ba hindi ko kayang maitigil-tigil ang pangangaral na to? Because I am not following the rules and the tradition, of the world. I am following and obeying the will of Christ. Okay? So, yung aming pagtuturo ay hindi para manlinlang o may masamang hangarin. Kailan ba ako nang alipusta ng tao? Sige nga, umano nga kayo ng ano dyan, ng mga tao na ako ay nang alipusta sa pamamaraan ko at hindi ng Diyos. Yan ay kaya kayo na-offend is because wala kayo sa pamamaraan ng salita ng Panginoon. Namumuhay kayo sa inyong mga laman. Yan kasi yun. Kaya kayo na-offend kasi the way kung paano kayo mamuhay ay wala sa will ng Panginoon. Sinasabi sa kasulatan, 1 Thessalonians chapter 2 verse 5. Alam nyo rin na hindi namin kayo dinaan sa matamis na salita sa pangangaral namin at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Lagi ba akong nagsasabi na, you are saved by grace? Sige na, habumbaya, gawin mo na ang gusto mong gawin. Okay lang yan. You are loved. You are forgiven. Hindi mo na-crucify yung flesh mo. Kami nangangaral kami, nagsasabi kami na tanggihan nyo ang laman nyo. Kasi papatayin kayo ng Panginoon pag hindi nyo tinanggahan kasi siya ay banal. Kaya nga, ang mga tao pag nag-sin dati, talagang guilty of sinner. Ngayon, paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit tayong gumagawa ng mali, paulit-ulit tayong umaayaw sa ano ng Panginoon, pero nandyan ang Panginoong Hesus as a mediator. Kita niyo yung pagmamahal ng Diyos, ang gusto lang niya ay magkameron ka ng pagbabago, proseso sa iyong buhay. Diba? Hindi kami dumating sa inyo na puro mangaral namin ng mga matatamis na salita. O daanin kayo saan? Samantalahin kayo.
Ang Diyos mismo ang saksi. Before Him, I never lie. Before Him, I never lie. Hindi namin hinangad ang papuri ninyo o sino man. Kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Imagine ha? Hindi kami humingi ng, alam mo yon, para itaas ang aming pangalan. Diba? Hindi kami para, alam mo yon, gawing famous. No. Hindi namin hiningi yon. Bagkus anong sabi dito? Kami ay, kahit pa kami may karapatan na maranasan yon, hindi po namin ginawa. Why? We always humble to the eyes of the living God kasi siya lang dapat ang itataas dito. Sa halip naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalinga ina sa mga anak. Diba? Bakit ako nagpapakamartir kahit nababash ako? Because of all of you. Bakit ako nagpapakamartir kahit ginagawa ako ng mga story? Because of all of you na naniniwala sa Panginoon. At nagtitiwala sa kanyang salita at hindi sa tao. Diba? At dahil mahal namin kayo, hindi lang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay na. Ito yung, kita niyo ang buhay ko. Kinamumuhian ako ng lahat ng tao. Ginagawa ako ng mga kung ano-anong istorya. Amen? Pinagsasalitaan ako ng masama. Pero dahil sa pagmamahal namin sa inyo, anong sabi doon? Malugod kaming nag-aangangaral ng salita ng Diyos. Tiyak na natandaan nyo pa, mga kapatid, ang nagpapasikap, ang pagsisikap namin nung nasa inyo kami. Habang ipinapangaral namin ang magandang balita ng Diyos. Araw-gabi kaming nagtatrabaho. Kita nyo kung paano ako mag-post. Umaga pa lang pagagising ko, bago ako magbasa ng salita ng Diyos, nagdarasal muna ako. After kong magdasal, bago ako magbasa ng salita ng Panginoon, nagpo-post po muna ako ng gospel. Umaga nagtatrabaho na ako. Tanghaling nagtatrabaho pa rin po ako. Kahit ako ay busy sa buhay ko. Ano pa yung gabi nagtatrabaho pa rin po kami sa Panginoon. Diba? Anong sabi dito? Araw-gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Kasi gusto namin kayong mag-grow. Huwag kayong mag-focus sa distraction. Okay? Huwag kayong mag-focus sa distraction. Kasi gusto namin mag-grow kayo sa Panginoon. Kasi sa mundong to, lahat ay masama. Walang mabuti sa mundong to. Okay? Kaya kita nyo, anong sabi dito? 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyo, mga mananampalataya, ay tapat. Kailan ba ako naging masama sa pakikisama sa inyo? Kayo makakapagsabi niyan mga kapatid. Amen? Sa mga bago dito at lalo na sa mga parang hinaano pa lang yung Panginoon, handa po akong humarap sa Diyos. Handa po akong humarap sa Kanya. Walang tinatago. Kahit dumating po ang Panginoon ngayon, handa po akong hatulan ng Diyos kung anong hindi ako natatakot. Why? Tapat ang aking puso. Okay? So huwag kayong malilinlang na ang lahat ng mabuti ay galing sa Diyos. Yan po yun. Ang lahat ng mabuti para itama ang buhay ng tao ay galing sa Diyos. Tandaan niyo yan. Okay? Anong sabi dito? Kasi kung nagagalit ka para itama, alam mo yun, kung nagagalit ka para itama ang iyong pamumuhay sa Panginoon, nakakatakot yan. Yan ang hindi galing sa Diyos. Why? Nagagalit ka. Kapag nagagalit ka sa salita ng Panginoon para itama, hindi yan sa Diyos. Yun po yun. Pero kung tinatama ka sa way at pamumuhay na gusto ng Diyos, galing sa Diyos yan. Mga kapatid, lagi niyong isaisip yan. Ang lahat ng makakabuti para itama ang inyong pamumuhay ay galing sa Panginoon.
Alam niyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak, ang turing namin sa bawat isa sa inyo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinikayat na mamuhay ng karapat-dapat. Anong sabi? Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinikayat na mamuhay ng tama. Karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Ano po yung mamuhay ng tama? Dati kang sexual immorality, may jowa ka, may asawa ka, hindi kayo kasal. Ayaw ng Panginoon na mapapahama ka eternal life dahil sa mali mong ginagawa sa iyong laman. Ngayon, hinikayat namin kayo, pinamuyuhan, na kailangan yung itigil yan. At mamuhay ng yun! Karapat-dapat sa mata ng ating Panginoong Hesus. Para sa kanyang kaharian at kadakilaan, He is loving and always remember, He is holy. He is holy. And He never change. He is the same yesterday, today, and forever. Okay? Ano ang sabi dito? 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ano po ang sabi dito? We also thank God because of the way you accepted His message. Nagpapasalamat kami kasi tinanggap nyo sa mga taong tumanggap. You heard it and accept it as God's message. Narinig nyo. Tinanggap nyo. Not our own. Hindi to sa akin. Paano ko nalaman? Paano ako naging tama sa pamumuhay sa Panginoon? Not because of me, but because of God. Love. His Spirit. His promise to us. Ganun kayo. Diba? And it really is God's message. And it is work in you who believe. Para sa mga naniwala lamang. Nagkalat nga kasi ang false teaching. When we say false teaching, the people pleaser. People pleaser. Ito yung you are saved by grace. Wala ka nang gagawin. Do it what you want. And that's how God killed Adam and Eve. Because of the disobedience. Amen. You heard it and accept those who believe. Sino mga naniwala? Kung naniwala ka, be patient. Huwag kang tumanggi. Kasi hindi po ito yung pag naniwala ka, okay na yon. Tapos tatalikod ka na, backslide ka na. Hindi guys, maniwala kayo. This is every battle. Everyday battle. Okay? This is everyday battle. Kaya sabi dito, 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. Brothers and sisters, you are just like God's churches in Judea. Kayo ang mismong simbahan ng Diyos. I mean that you were treated badly by your own people. Just as those believer in Christ Jesus were treated badly by other Jews. Nauulit lamang, pansin nyo, kung ano ang nangyari noon, ganun pa rin. Kung ano ang nangyari sa Panginoong Hesus, ganun pa rin. Walang pagbabago. Kinamuhian siya ng mga Hudyo, ng mga taong nagsasabing may Diyos pero mga Pariseyo. At ngayon, kinamumuhian pa rin kami ng mga taong ayaw magbago dahil sa mga pagnanasa ng kanilang laman. Hiniwalayan ko po ang mga tao na ayaw ng Panginoon para sa akin. Hiniwalayan ko yung ex ko. Iniwan ko yung manliligaw ko. Marami akong binasted. Para lang sa Panginoon.
marami akong binitawan para sa kanyang salita. Hindi siya madali, pero kaya with God. Iligtas niyo ang sarili niyo. Masama ang mundong to. Lahat ay propaganda. Ang mabuti, ginawang masama. Ang masama, ginawang mabuti. So, dahil saved ka by grace, pwede kang mamuhay sa gusto mo. You will be die. Maniwala ka. You will be die. Ano ang sabi dito? They don't want them to be saved. But they are just adding more and more sin to the one they already have. Now, the time has come for them to suffer God's anger. Kita niyo kung gaano ka-patience yung Panginoon. Pero dahil sa katigasan ng mga taong yan, ito ang oras na magsasuffer ang mga yan. Maniwala kayo. If you do not change. Bakit sila galit sa salita ng Diyos? Hindi sila galit sa akin. Pinagsasalitaan lang nila ako ng masama kasi nga, malapit yung puso ko sa Panginoong salita eh. Ako yung dinala dito ng Panginoon para magturo sa kanyang salita. 'Di ba? Alam mo yun, bakit sila galit sa tinuturong ganito? Kasi nga namumuhay sila sa laman. Ayaw nila ng salita ng Panginoon. Anong sabi ng Diyos? It is time for them to suffer in God's anger. Darating ang galit niya, maniwala kayo. Wala pong kayang makapagbabago ng isip ng Diyos sa darating niyang pagsusunog sa mundong to. Susunugin niya po ang mundo, maniwala kayo. Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. Anong verse na ako, guys? 17? 8:10. Open tayo ng comment section. Ulit, okay? So, kasi nga, di ba, meron kasi akong ADHD, guys. So, dahil meron akong ADHD, madali ako ma-distract. At, alam mo yon, napatol kasi ako. Ayaw nga ng Panginoon na pumapatol ako. Okay? Ako kasi, may ugali ako na napatol. Oo, ayaw ng Diyos na papatol ka. May ganun akong may ganun akong, yung tag dito? Disorder. Dahil sa kasamaan ng mundo. Nagkameron ako ng ganong disorder. Dahil nagkameron ako ng ganong disorder, nadala ko to hanggang sa paglaki ko. Maldita po ako, maniwala kayo. Nabago lang ako ng Diyos. Nabago lang ng Panginoon ang puso ko. Pero ako po ay nanlalaban tayo. Pero dahil nga ako ay nabago ng Panginoon, kailangan kong i-take lahat ng suffering. Alisin ang mga dati kong ugali. Okay? Anong sabi dito? 17 na tayo, no? Now, it is time for them to suffer of God's anger. Paul's desire to visit them again. Brothers and sisters, we were separated for you from short time. Hindi tayo magkakasama. Diba? Malayo kayo, scattered tayo. Nasa Cebu, nasa La Union, kung nasan-san kayo, diba? Nagkalat tayo. Nasa Zamboanga, nasa Manila, nasa Quezon City, malalayo tayo. We were separated for each other for a short time. But even though we were not there, our thoughts were still with you. My flesh is not with you. But my thoughts, my heart is always with you. Yes, Ma'am Rian. 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. We wanted very much to see you. And we tried very hard to do this. Yes, we wanted to come to you. Paul, Miss Tinay, tried more than once to come, but Satan stopped us. You are our hope, our joy, our crown. We will be proud of when the Lord Jesus Christ comes. You brings honor and joy. Amen. Kasi ang pagbibigay ng honor sa Panginoon ay bagong buhay. Bagong sarili. Yun ang nagbibigay ng honor at pagmamahal at kasiyahan sa Panginoon. Okay? Kaya, alam mo yun,
kung bakit nagiging patience, nagkakameron ako ng self-control sa bawat araw. Kasi, alam mo yon, alam ko yung salita ng Diyos eh. Ako yung malapit dito. Ako yung malapit sa salita ng Panginoon, kaya ako dapat ang magkameron ng pagpipigil. Because the fruit of the Spirit of what? Self-control. Kasi nga, everyday is what? Battle. Amen? Anong sabi dito? Magpatuloy tayo. 1 Thessalonians chapter 3. Open ba tayo ng comment section? Press 1 kung yes. Press 2 kung not yet. Press 3 kung yes, everything is spiritual. Talagang araw-araw tayong minumulat ng Panginoon. Amen. So, hindi pantay ang buhok ko. Kita nyo? No, hindi siya pantay. Parang balikat ko. Meron po akong meron po akong, nawala ako. Nasaan na nga ako? Kita mo, ang dali kong ma-distract. Diba? Amen. So guys, anong sabi dito? 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 10. Okay? Oo, nag-distract na naman ako, diba? So 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 10. Okay. So anong sabi dito? Magpatuloy tayo, guys. We could not come to you, but it was very hard to wait any longer. So we decided to send Timothy to you and stay in Athens alone. Timothy is our brother. He worked with us for God to tell the good news about Christ. Sa panahon before, nung sila ay namamalakad sa Thessalonica, ang mga apostol ay may mga sinesend na kapatid sa Panginoon. Ang mga apostol ay may servant katulad ni Timothy, katulad ni Pilimon, katulad ni sino pa ba yun? Ni Titus, okay? May mga kapatid sa Panginoon na itinalaga, kumbaga parang tagapaghatid ng salita. Ma'am Crystal, yung akin pong spiritual gift, birthday is January. January 5, kung di ako nagkakamali. January 5. 3 years from now. 3 years from now. Guys, oo, Ma'am Krista, speaking of that, maraming salamat po. Mga kapatid, nung kayo ay na pinanganak muli, okay, di ba sabi nga doon, you should be born again. Yun na po ang totoong kayo. Okay? Yun na po ang totoong kayo. Nung kayo ay na born again sa Spirit ng Panginoon, na bagong buhay. Yun po ang bagong simula ng birthday nyo in spiritual. Okay? Wait lang. 23 ako before eh. Ano ngayon 2026? 26, 24, 25, 23. 2023. Okay, 2023 po ako na nakilala ko yung Panginoon. Okay? Ano ang sabi dito? Magpatuloy po tayo. Even we were with you, we told you that, nasan ako? Chapter 3. 3 na ba ako? 3. 1 Thessalonica, verse 3. Verse 3. Para walang panghinaan ng loob sa inyo dahil sa mga nararanasan yung pag-uusig. Okay? Anong sabi doon? Pinapunta namin siya para patibayin at palakasin ang pananampalataya nyo. Ito na nga yun, kung paano tayo lumalakas ang Guys, kita nyo kung bakit namin ipinagpapatuloy ito. Para ang inyong pananampalataya ay malakas. At hindi kayo panghinaan ng loob. Dahil sa mga nararanasan yung pag-uusig, alam naman ninyong kailangan nating pagdaanan ang mga pag-uusig. Palakpakan niyo naman ng Diyos. Ang buti ng Diyos, maniwala kayo. So, if God wanted you to suffer, then do it. Do it. Kung, Kung gusto ng Panginoon na mag-suffer ka, kamuhian ka ng mundo, do it.
Kasi ginagawa niya yan para itama po ang behavior ng tao. Kasi kung hindi ka magsasuffer for what is good, hindi matatama ang iyong, alam mo yon, how to handle persecution po. Prayers talaga to guys, fasting. Kasi pag kayo and then pain, kailangan niyo talaga siyang tanggapin. Yung pain, kailangan pagsalitaan kayo ng masama ng tao. Kailangan po talaga yan. Kailangan kayong pagsabihan ng kung ano-ano. And then huwag kayong lalaban. Kita niyo anong sabi dito? Alam nyo, alam naman ninyong kailangan nating maranasan, 1 Thessalonians chapter 3, verse 3, pagdaanan ng pag-uusig. Kailangan yung pagdaanan ng tribulation, persecution. Nung nariyan pa kami sa inyo, lagi namin kayong pinaaalalahanan na nakakaranas tayo ng mga pag-uusig. At gaya ng alam nyo, ito na nga ang nangyayari. Ito na yon. Okay? Ito na, nangyayari na ang pag-uusig. At gaya ng alam nyo, ito na ang nangyayari. Kaya nang hindi na ako makatiis, pinapunta ko diyan si Timoteo. Ito ay panahon noon at panahon ngayon. Nangyayari sa atin. So, bakit hindi ako tumitigil para hindi kayo panghinaan ng loob? So, ganun lang yung nangyayari. Para makabalita tungkol sa kalagayan at pananampalataya nyo sa Panginoon. Dahil nag-aalala ako na baka nananaig sa inyo si Satanas na siya lang ang pagod namin sa pangangaral sa inyo. Hindi tao talaga dito kay guys ang Ma'am Krista, kingdom po kami, hindi po kami build by pulpit. Okay? Walang problema sa ministry if that ministry is focused on rebuking, chastises, discipline to the Lord. Kaso nawawala po ngayon sa ministry ang pagre-rebuke. Ano na po ang nangyayari ngayon? Ang nangyayari na is what? Anong tag dito? Pinasarap. Okay? Amen. Guys, may sinabi po yung Panginoong Hesukristo sa Luke chapter 17, sa Matthew, sinabi rin po ng Panginoon doon, the kingdom of God is inside of you. Okay? Ito po yung fellowship namin, yung mga kapatid namin na nananahan ng godly, sila po ang fellowship namin. Okay? Yes, people pleasing. Kung kayo po ay naghahanap ng fellowship, yan po ang mga fellowship namin. Okay? Paul, ano bang Tagalog sa tribulation? Anuhin mo nga, guys, anong Tagalog sa tribulation? Anong Tagalog sa tribulation? Pagdurusa. Tatanungin ko kayo, ang mundo ba ay nakakaranas? Yes, pagdurusa. Ang mundo ba ay nakakaranas ng pagdurusa? Please, you need to wake up. He is coming more than what you expect, mga kapatid. Ang mundo po ay, di ba sinabi, this must come first. Kailangan pong mangyari yung nasa Matthew 20. You need to wake up. Kapag hindi ka pa kinamumuhian ng mga makamundo, nakakatakot yan. Grabe. Naiiyak ako sa lala ng nangyayari sa mundo. This is serious matter talaga, mga kapatid. Serious matter to. Ang homosexuality, lalaki sa lalaki, babae sa babae, sin. Okay? That is sin. Sinabi yan sa 1 Timothy chapter 1, verse 8. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, sin. Abortion, pagpatay, sin. Doon nga pa lang po sa masturbation, killing eggs and seed of life. Basahin niyo sa Genesis kung bakit pinatay ng Panginoon si Onan. Bakit pinatay ng Panginoon si Onan? Because Onan ejaculated the seed of life. When we say ejaculated, he do not what? Gave born to a child.
Okay? Kaya anong nangyari? Pinatay ng Panginoon sino? Si Onan. Because of what? Sarap. Dahil sa sarap. Okay? Kaya kita niyo ang tao. Okay lang. Sinabihan tayo ng Panginoon na kapag kayo ay tumingin sa tao ng may pagnanasa, nagkukumit ka ng sin. Guys, pag po nanonood ang tao ng pagnanasa sa phone, nagkukumit ka ng sin. Okay? Kaya sinasabihan tayo na you should crucify your flesh. Kasi ganito po yan, sinabi po ng Panginoon that law is spiritual. 1 Timothy chapter 1 verse 8. Pumapasok po ang pagkakasala sa ginagawa ng laman. Sa ginagawa ng laman. Kapag tumitingin ka sa tao na may pagnanasa, you are committing adultery. Okay? So doon pa lang sa pagtingin sa kapwa ng, kaya yung mga panunood, alin po? Guys, kailangan nyo maging seryoso sa Panginoon. This is serious matter, mga kapatid. Kailangan nyong magising. Serious matter to. I mean, diba? Yes, you need to basahin. Ang hirap mag-explain ng ng malayo sa isa't isa. Kasi malayo ako sa inyo eh. So, mahirap siyang i-explain na ang layo ko sa inyo. Ganito kasi yan. Fat chat, mamaya na mamaya bibigyan ng 5 piso. Okay, mamaya bibigyan ng 5 piso. Ito kasi yan eh. Kapag piniplis niya ng laman mo, hindi nga alam ng mga taong yan na nasa pulpit na ang laman ay idolatry. Diba? 1 Corinthians chapter 10. Nanay, wag mo akong patawanin. Your flesh is idolatry. Basahin nyo. Magbasa kayo nang hindi kayo nalilinlang. Ganito kasi yan eh. When we say God gave you freedom, okay? Kapag binigyan ka ng Panginoon ng freedom, huwag kang babalik saan? Sa inalis ng Panginoon. Inalis ka niya sa mga pagnanasa ng sexual immorality, adultery, kabit. Pag inalis ka na ng Panginoon dyan, huwag kang babalik. Huwag kang babalik. Why? Kasi alam nyo na ang bumabalik ay nagiging asin na bato. Tingnan nyo ang ginawa ng Panginoon sa asawa ni Lot. Yes. So, doon, kita mo, di ba? Magpatuloy tayo. Nasaan na tayo? Anong verse na tayo, guys? Anong verse na tayo? 4 na ba tayo? 3? Nawala ako. Sorry po. Verse 6, 1 Thessalonians chapter 3, verse 6. Pasensya na ha. Wala pong makakapagtigil. Ito lang po ang sasabihin ko. Ha. Wala pong tao ang makakapagpatigil sa akin. Hello, Ma'am Leia Love! Hello po. Wala pong tao ang kayang makapagpatigil sa akin sa pagtuturo. Maniwala po kayo. Iniwan ko po yung lahat para dito. At hindi ko iniwan ng Diyos. So, wala pong makakapagpatigil sa akin sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Maniwala kayo. Magbagong buhay kayo. Yun ang kailangan nyo. Magbagong buhay kayo. Okay? Anong sabi dito? 1 Thessalonians chapter 3, verse 6. But now, my dear brothers and sisters, Timothy has come back from his visit with you and told us the good news about your faith and love. He told us that you will always remember us in a good way. Ito na yun. So, gaya ng nangyari kay na Timothy, kasi nga dati walang internet. Ano ba yun? Letter sa letter lang dati. Tapos yung pagsulat pa nila, hindi papel, kundi bato.
Diba? So, ganyan magsulat dati. Talagang pahirapan pa, ganyan-ganyan. So, kung paano sila at sina Timothy at mga apostol dati nagbigayan ng bisita sa isa't isa ay mahirap. Talagang pupunta pa sila, dadaog pa sila ng mga islands para tumawid at makita sila. Pero tayo ay internet na lang. Okay? So he told us that you want very much to see us again. And this is the time with us, we want very much to see you. So brothers and sisters, 1 Thessalonians chapter 3 verse 7, we are encouraged about you because of your faith. We have much trouble and suffering, but still we are encouraged. Hindi po ako naging pabigat. Amen? Never po akong naging pabigat. Or never akong nag-ano sa tao na ganito, ganyan. Hindi po. Kahit tanungin natin sa mga kapatid natin dyan, hindi po ako nagpabigat sa ibang tao para sa pananampalataya ko at patatagin ang pananampalataya nyo. Okay? Yun ay para lang maging matatag. Ginagamit ng Panginoon yung suffering para sa inyo, para sa akin, para maging matatag kayo. And we are same suffering to each other. Okay? Anong sabi dito? Huwag niyo pong papatulan, guys. Okay? Hayaan niyo sila. Huwag niyo patulan ng mga parasi, guys, kasi kayo yung nakakaunawa. Huwag niyo patulan. Puso ko kahapon pero nagkasala ako kanina. Ligtas pa rin po ba ako? Ma'am Car, actually, yes, kung tinanggap mo siya, may proseso ka eh. 'Di ba, Ma'am Car? Kung tinanggap mo yung Panginoon, may proseso ka. So ngayon, yung proseso mong yun ay hindi naman po agad, kunwari, tinanggap mo siya kahapon. Ibig kong sabihin nun is, alam mo yun, magpapatuloy ka pa rin sa ganung gawain. Hindi po. Tinanggap mo siya, dahil tinanggap mo siya, dapat merong pagbabago yung iyong isip at yun ang will ng Spirit na nag-a-agree ngayon sa salita ng Diyos. Iisa sila ng will na makakabuti sa buhay ng tao. Diba? The Father, the Son, and the Holy Spirit is one. So dahil iisa sila ng will, iisa sila ng kagustuhan, dapat nababago ang pagnanasa mo sa mundong to. Kaya po, yes, may sanctification. Kaya ng taong hindi magkasala sa isang araw. Kaya. Basta ilalayo mo yung mga bagay kung saan ka mahina. Huwag mong papatulan si Satan kasi alam ni Satan ang kahinaan ng tao. Kung ang kahinaan mo ay panunood ng ganito, i-delete mo kung saan ka mahina. It is better for you to delete it. Kasi nga, hindi ka magkakamero ng proseso eh. Hindi magkakamero ng pagbabago kung lagi mo pa rin siyang pinupuntahan. Iniwan ko nga yung mga dapat kong iwanan. Okay? Yes, yung fruit ng spirit, self-control. Okay? Hindi po. Okay? Guys, mamaya na ang tanong. Okay? Ang hirap kasi dahil nga nang wala na, lumaganap na to eh. Pero ito na talaga yan. Hindi po. Ito na talaga yon. Kailangan mangyari talaga nito para magkamero ng, alam mo yon, suffering. So, kailangan naming maging matatag sa bawat araw. Kasi, ang hirap. Yung ginawa ni Hymenaeus, ano ang pangalan nun? Hymenaeus. Sino nga yun? Hymenaeus, yung nag-tridor kay Paul. Hymenaeus, at saka sino nga yun? Yung isa. Hindi ko po alam kung sino yun. Okay? Sino nga yun? Hymenaeus. Sino ba yung isa? Yung nag-tridor, yung Demas. Salamat po, Ma'am Nika. Si Demas ba? Hindi guys, hindi siya sa Acts. Nasa siya? Nasa Timothy. Okay, nasa Timothy siya. Si Hymenaeus at si Pilge, ano yun? Pilge. Ano nga yun? Ano nga yun? Pilgesus ba yun? Pilgesus? Yun, ito. Ito ang nagtraidor kay Paul. Ha?
malapit na ang loob ni Paul. Okay? Malapit na ang Jefferson, hindi po ako perfect. Okay? Pasensya na, hindi po ako perfect. Nangangaral ako, pero hindi ko tanda lahat ng pangalan ng nasa Biblia. Kaya nga nandyan ang ating mga kapatid para tayo ay tulungan. Okay? Ano ang sabi dito? Kay Pigilus at kay Hermogenes, nung trinaydor niya si Paul. Nawa ay kaawaan ng Panginoon ang kanilang pamilya ang tinutukoy ni Paul dito. Pamilya. Why? Kasi grabe ang gawaing traidor. Mas malala po ang pagbibetray kesa sa unbeliever. Okay? Mas malala ang unbeliever, ang pagtatraidor kesa sa unbeliever. Okay? Amen. Kaya ano ang sabi dito? Magpatuloy tayo. 6 na tayo, guys. 7. Okay? Mamaya na po bibigyan, okay, ng lollipop. Yung mga parasi. Okay? Mamaya bibigyan ng 5 piso at saka ng lollipop. Okay? Stop muna. Okay? Stop muna. Mamaya bibigyan ng lollipop tsaka ng 5 piso. Anong sabi dito? So, brother and sisters, we are encouraged about you because of your faith. We have much trouble and suffering, but still we are encouraged. Our life is really full if you stand in strong in the Lord. Ang sarap makita na ang tinuturuan mo ay may pagbabago. May matatag na pananampalataya. Diba? Ang sarap magturo kapag yung tinuturuan mo ay matatag ang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya sinasabi dito, we have much trouble and suffering, but we still encourage. Amen? And sinasabi dito, our life is full if you stand strong. Ito na yun, masarap magturo. Kapag ikaw ay nagbabag, may proseso. Okay? Anong sabi dito? 1 Thessalonians chapter 3 verse 9. We have so much joy before our God because of you. So we thank God for you. But we cannot thank Him enough for all the joy we feel. Hindi mo kayang pasalamatan ng Panginoon dahil sa lahat, di ba? Hindi mo naman pasalamatan sa lahat ng nangyayari kasi sobrang buti ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo maintindihan yung joy na ibinigay sa iyo ng Panginoon, but we thank God. But we cannot thank Him so much. Kasi nga, grabe, di ba? Mapapasabi ka na lang na sobrang buti ng Panginoon. Amen? Yan na. Andyan si Ma'am Angel, mabablock kayo guys, maniwala kayo. Imbis na napapakinggan nyo ang gospel ng Panginoon, mabablock lang kayo. Andyan si Ma'am Angel. Si Ma'am Angel, mambablock talaga, diretso block yan. Mga kapatid, kailangan nyo, ang tigas ng tao. Okay? Ang tigas ng tao. Yun lang masasabi ko. Kita nyo ha? Guys, wag kayong maano sa salita ng Panginoon ha. By their fruit, you will know them. Fruit is what? Ugali, pamumuhay, behavior. Ang totoong may Diyos, sinabihan tayo ng Panginoon. Hindi sila may Diyos, makikilala mo ang may Diyos, hindi dahil saan? Sa pagtuturo, katalinuhan, kagalingan, kasikatan, hindi. Sinabihan tayo ng Panginoon. You will know them by their fruit. Pag-uugali, pamumuhay, behavior. So you know how I behave. Okay? You know how I behave. Kung paano ako mag-behave. Kung paano hindi ko labanan. Kasi nga, wala na. Ito na talaga yan. Talagang kailangang mangyari ang dapat mangyari. At kailangang mangyari ang lahat ng ito. Magpatuloy po tayo. Anong sabi dito? But we can, 1 Thessalonians chapter 4, 3 verse 10. Night and day, we continue. Tagalogin natin. Araw-gabi,
taimtim naming ipinapanalangin na nakasama ulit kayo para maturuan kayo at mapunan namin ang anumang pagkukulang sa inyong pananampalataya. Bigyan nawa kami ng Diyos na ating Ama at Panginoong Jesus ng paraan para makapunta sa inyo. Palaguin nawa at paglaabin din ng Panginoon ang pag-ibig nyo. Kita nyo, how I respect people, even then, sa totoo lang po, kaya kong, alam mo yun, kung lalaban ako sa pamamaraan ko, kaya ko eh. Pero hindi naman ako lumalakad sa pamamaraan ko. Okay? Lumalakad ako sa pamamaraan ng salita ng Diyos. Kaya hindi mo makikilala yung tao na may Diyos the way they spoke the word of God. No. You will know them by their fruit. Okay? Anong sabi doon? Tonix, mamaya ang smile Tonix, okay? Si Tonix, Okay, crush ako ni Tonix, kaya si Tonix nagpapapansin. Okay? Nagpapapansin sa akin si Tonix kasi guys, crush ako ni Tonix. Okay, wait lang. Oo, yung mga taong inaanan ako dyan, oo, yung ako, yung tinitrigger ako ng mga yan, actually crush ako na, tamo haggard na ako, ang pula-pula ko na. Okay? Crush naman ako, Diba? Kaya kong makipagbiruan eh. Tamo ang pula ko, tamo ang pawisan ko. Guys, wait lang. Bukas hindi na nga tayo magbubukas ng Bukas hindi na tayo magbubukas ng, anong tag dito? Ng comment section. Nawawala talaga ako guys. Pasensya na kayo. Ituloy na lang po natin to bukas. Sa may mga tanong, sige, nothing personal. Hindi ko po sasagutin personally yung mga tanong na para sa akin. Kasi ang gusto kong magkameron kayo ay sa Diyos. Hindi ko po sasagutin yung tanong nyo kasi bakit nyo aalamin ako? Diba? Kaya ko pong magpakita ng IDs eh. Kaya kong maglapag ng ng information ko. Kaso, alam mo yon, the Lord said, let them be. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Okay? So guys, stop muna tayo kasi distracted talaga ako. Nawala ako sa pagtuturo. Okay? So bukas, hindi muna ako magbubukas ng, alang tag dito? Ng comment section. Magbubukas ako pero alam mo yon, siguro paputol-putol guys, okay? Yes, kailangan nyo talagang saliksikin ang salita ng Diyos. Kailangan nyo kilalanin yung Panginoon. Actually, pwede naman kayong hindi makinig sa amin. Pwede kayong, alam mo yun, kilalanin yung Panginoon. Okay? Kaya, yes, kaya namumute yung iba. 'Di ba? Kaya mga kapatid, siguro bukas tayo ng comment section, pero putol-putol. Kunwari, 5 minutes muna, then mute ulit. Kasi nawawala ako eh. Nawawala ako. Okay, katulad ngayon, distracted ako. Nawala ako sa, ito yung kahinaan ko. Dito ako mahina. Naalis sa akin yung desire ko by lustful desire, passion. Naalis sa akin yan. Ang pinakamahina po talaga ako, distraction. Kasi meron akong disorder. Okay? So, madali ako ma-distract. So, mga kapatid, maraming salamat po ngayong gabi. Magpasalamat kayo sa Diyos. Kami po ay walang way. Ito guys may kondisyon kayo para kilalanin ng Panginoon ang sarili nyo. Kasi yung gusto ng Panginoon, kilalanin nyo siya. Wala pong problema kung di kayo makinig. Ayos lang. Basta ang mahalaga, kinikilala nyo siya everyday. Yun po yung para sa amin. At nandito lang kami para patatagin ang pananampalataya ng iba para mag-grow. Okay? Tonix, crush ako. Gusto lang makuha ang aking account para replyan ko. Hindi, joke lang po. Diba? Kung ayaw niyong biruin kayo, huwag kayong magbiro, guys. Okay, stop it. Okay? Yung mga lalaki dyan, na nagpapanggap lang naman yung magsasabi-sabi, bading, bading, bading.
Yung iti-trigger ka talaga, di ba? Saan bading-bading, yung gusto ka talagang i-trigger, yung gusto mo meron kang patunayan sa kanila. Di ba? Amen? Ibababa ko tube ko dito. Joke lang po. So, alam mo yun, yung mga lalaki, sa mga babae, wala akong masabi sa kanila kasi, ano yan eh, weak, mahina talaga sila eh. Mahina talaga ang mga babae. Okay? Pero yung mga lalaki na magsasabi dyan ng mga bading. Gusto mo lang makamera ng flying kiss. Okay, so mga nanay, tatay, tita, ate, kuya, mga kapatid, maraming salamat po. So, alam mo yun, pasalamat kayo sa Panginoon kasi napakabuti ng Diyos. Pasalamat kayo sa Panginoon kasi kung bakit natin ginagawa. So bukas meron po tayong live, okay? So sa mga mambabash bukas, gusto makatikim ng flying kiss. So mga nanay, tatay, tita, ate, kuya, let's start to pray. Magdasal po tayo. Panginoon, Diyos na dakila, Diyos ng lahat ng Diyos, Hari ng lahat ng hari, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito. Kami ay nagpapasalamat sapagkat lagi kayo nandyan at lagi kayong gumagabay sa bawat isa. Panginoon, wala po kaming galit o anumang, alam mo yung pagkamuhi na nangyari sa amin ngayon. Bagkos talagang joy ang nararamdaman namin at syempre awa Panginoon sa lahat ng tao. Lord, hawakan at hipuin mo ang puso ng mga taong malayo sa salita mo. At nawa ay kilalanin nila kayo ang inyong salita. Ang naranasan po namin ngayon, Panginoon, ay pagmamahal. Hindi po namin pinupersonal ang ginawa ng mga tao o pinagsalita nila kasi alam namin na mas gising kami spiritual. Sapagkat mas lalong lumalago ang pagmamahal namin para sa kanila. Nawa, Panginoon, ay kaawaan mo ang mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. At dahil kami ang mas nakakaunawa, mas dapat naming respetuhin ang kalooban niyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo, sa araw na ito. Magpapasalamat namin ito ng buong puso, kaluluwa, at pag-iisip sa inyo. Salamat po, Panginoon. At nawa po ay maging matatag ang bawat isa at nawa ay magpatuloy sa kanilang mananampalataya. Maraming salamat po. Hindi ko nahahabaan, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, the Father and the Son and the Holy Spirit, one God, Amen. So maraming salamat mga kapatid. So bukas,